Ayan po, bago po tayo pumunta dito sa nakakapangilabot na ibabalita ko sa inyo ngayon, ay ito po muna. Ayan po. So, ito na nga po at talaga pong nakakapangilabot itong balitang ito na kung saan po ay nag-leak yun pong kakilakilabot na plano nitong hindi ko muna papangalanan pero alam nyo na at plano nilang planong masama dito kay BP Sara. At talaga naman pong nakakapanindig balahibo ito na plano nila. Mabuti na lang po at nag-leak ito at nalaman na ganun pala talaga ang plano dito kay BP Sara. Para po maintindihan niyo yung lahat ay ito po doon sa ating napakakuan po na source itong saan na ba yun? Ito po, yung nag-leak na planong, napakasamang plano dito kay BP Sara. Panoorin niyo po at pakinggan mabuti at talaga namang nakakapanindig balahibo. At ito po Sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Naku po. Yan na po ngayon talaga ang plano. Grabe. Nagbili na. Sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon Grabe. talaga ang plano. Ayan na po. Narinig nyo na po, talaga nakakapangilabot po ito. At ayan, BP Sara, ingat ka na lang at kung pwedeng utosan mo dito yung pumunta rito sa akin na tao mo, utosan mo ulit dito sa akin, no? At meron lang akong bibigyan ng instruction sa kanya na para magamit mo. Ano? At kung nagamit ito ni ayoko na mag-mention, magagamit mo rin ito. So yung tao na nakipag-negotiate sa akin, utosan mo ulit dito sa akin. Ano, para may ibibigay ako instruction sa kanya. At sigurado magagamit mo ito. Ganun lamang po. So talagang hindi talaga titigil itong bangag na ito. Hanggat ay nako, grabe. Talagang sa totoo lang nangingilabot ako. Yan naninindig ang balahibo ko. Imagine mo yun. Talagang ayaw talagang patalo. Pero sa totoo lang po nito ay ang pagkakaalam ko po ay ayon dito sa ating nakuhang informasyon, tumigil na raw pong huminga ng isang oras. Isang oras daw pong hindi nakahinga. So imagine mo isang oras na hindi nakahinga. To, ano ibig sabihin? Pero bakit na ano yun? So, doon pa rin ay ibig sabihin, tawag ito, hindi talaga titigil hanggat hindi nila madadali itong si BP Sara. Na kahit na patigil-tigil na yung paghinga nito. Ano? At yun po ang ating nakuhang impormasyon. Pagkatapos daw po ng isang oras na tumigil lang paghinga, huminga lang daw po, 2 beses huminga, naputol ulit yung hininga. So, hindi natin alam ngayon kung diretso na yung, kung naputol ng diretso na ngayon yung paghinga. Baka diretso nang naputol yung paghinga. Kaya, useless na rin yung mga banta na yung kagaya ng sinasabi ni Attorney Harry Roque. So, ganon. At, anyway, talagang kwan yan. At nagkalat naman po dyan sa social media
Hindi lamang po ako ang nagsasabi nito, ha? Na talagang bumalik ulit sa ospital. At di ba sinabi ko naman po sa inyo, once na ikaw ay naoperahan ng colon cancer, sinabi ko naman siya, puputulin ang bituka mo, yung large intestine. Puputulin yung may mga bukol-bukol, yan yung sinasabi nilang bulsa. Hanggang doon sa kung saan, hanggang saan yung mga bulsa-bulsa niyan. Tapos pag pinutol yan, papalitan po ng guma pagdudugtong. At yan po, pag napalitan yan ng guma, mataas na po or mahaba na po yung 6 months ang itatagal mo. Dido ka. Wala pong nagtatagal dyan. Maniwala kayo sa akin. Wala pong nag-undergo ng gamutan na kapag ikaw ay may colon cancer, hindi na nagtatagal yan. Once na na-detect ka ng colon cancer, wala, kahit pa pumunta ka ng Amerika. Hindi ba't si Cory Aquino? Doon po yan sa Amerika, nagpagamot pa yan ng kanyang colon cancer. Pero hindi rin po nagtagal. Hindi rin po nagtagal yun at talagang bumigay din po. Wala na pong pag-asa talaga. So, kaya lang, itong nag-leak na plano na paggorgor dito kay BP Sara ay kahit pa paano ay nakakapangilabot pa rin po. Dahil nandyan pa rin po yung demonyeta, no? Na yung tarsier. So, hindi pa rin po tayo nakakasiguro. Anyway, pakaingat ka. Kagaya ng sinasabi ko, pakaingat ka, BP. At utusan mo ulit sa akin yung inutusan mo dito nung isang araw na para makipag-meeting sa akin, utusan mo ulit dito, pabalikin mo. At meron ako ibibigay at yan ay gagamitin mo at para wala tayong magiging problema. So, yan po, tapusin na po muna natin. Ngayon, ay bago tayo magawi naman dito sa mga ibang usapin, ay ito po muna. Parang total linggo naman po ngayon ay medyo kahit pa paano ay pa-relax muna tayo. Yan. Okay, tama na po yan. Tama na po yan at nabansagan na nga po tayo dito. May saltik daw tayo. May saltik daw ako. Iginaya pa ako rito kay Dr. Garisse. Yung pong Dr. Garisse, nagpapatugtog po muna at paindak-indak muna siya bago siya magbibigay ng mga kagalingan sa inyong mga karamdaman. Pero yon, kagaya daw ako niya, may saltik din sa ulo. Sabi nung nag-comment. Anyway, sige lang. Okay lang. Total, malapit nang dumating sa atin ang Nipah virus. Ikaw ang unang tatamaan yan. Maniwala ka sa akin. Kasi ulol ka. Ulol ka. So, yun po. At pupunta po tayo dito sa mga kung nakakapangilabot yung aking unang ibinalita, ito naman po ay nakakarimarim. Ito. Tingnan nyo ha. Pakinggan nyo lang po. Pakinggan nyo lang, no? Para sa ganun ay malaban ninyo.
Oh, ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc. Tapos, ayan, buksan nyo. Doon naman sa mga miyembro ng kabinete, si Secretary Bunuan, Oh, yan. no? Nag-deliver sila. Hindi ko maalala kung ilang maleta yan eh. Sa isang bahay niya sa Quezon City. Si dating DBM Secretary Amena Pangandaman, no? Bernardo. Hindi, wala silang nabanggit na Bernardo. Pero si Secretary Pangandaman, siya mismo ang pumunta sa Horizon. Grabe. At siya mismo ang tumanggap. Siya mismo ang kumuha doon, no? Sa basement 3, no? Ito yung nakakatawa sa isang media practitioner, no? Na sabi nila, "Sir, alam mo bang tinitingala namin itong tao na to? Believe kami sa kanya, pero nung nade-deliveran para namin siya, parang na-disappoint kami." Kasi may isang pangyayari na yung magde-deliver, tinawagan ng media practitioner. Sabi niya, doon na lang tayo mag-meet sa mall. So, punta sila. Oh, ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc. Tapos, ayan, buksan nyo na yung pintuan ng likod. Van ang dala niya eh. Oh, buksan. Oh, ilay, pasok niya na. Siya ang nagda-drive. No? Siya po? Oo. At dalawang maleta yata yun or something, no? So, yun na nga. Ngayon natin nalalaman yung kasabihan na this is where our taxes go. Wala Baka. po silang nakitang tinapay doon? Andun sa restaurant. Sa restaurant. Sa restaurant. Pero doon sa van, wala Doon sa naman. van, walang tinapay. Oh, see? Grabe. Tingnan nyo, Amina Pangandaman. Yan po yung DBM. Kaya wala na po talagang wala na pong natira kahit isang matino na lahat ng government official na Bongbong. Lahat po talaga magnanakaw. So yun po yung sinasabi natin, nasaan pupunta, saan pupulutin itong ating mga kababayan kung ganito. Nawala na, lahat na lang po eh. Mga kawatan na. Kaya lang, sabi ko nga, at mayroon naman ako nabanggit dyan kahapon, na konting oras na lang, at malay natin, baka nga hindi na umabot ng 2028, ay mapunta tayo. Sinabi ko na rin po, doon sa kausap ko, na pagsabi lang kako, ay madam, na hindi ako pwedeng magtagal. Kung sakasakali mati-appoint niya ako, isang buwan lang hanggang 2 buwan lang ako. Hindi ko po kailangan at hindi ko po kailanman iniisip na magtrabaho sa gobyerno. Hindi po talaga. Ayaw ko po yan. Dahil nandyan po talaga, alam ko po nandyan ang kadimunyuhan lahat. Lalo na kung ang presidente nyo, demonyo, talagang demonyo po lahat yan. So kaya sabi ko, tinapat ko na. Isang buwan lang hanggang 2 buwan lang. Minimum of 1 month, maximum of 2 months akong mananatili lang dyan. Dahil siguro matagal na nga po yun eh. Kaya lang magtatagal ng kaunti, kaya lang abutin ng 2 buwan yan kasi nga yung pagbawi natin. At sinabi ko naman siya paulit-ulit dito. Ultimong kutsara tinidor, babawiin natin yan. Gusto kong makita na lalamon sila sa dahon ng saging. Ipaparanas ko sa kanila kung ano yung naranasan nitong mga kababayan ko na iniikutan ko ever since. Yan po ang nakikita ko din sa mga taong naiikutan namin. Ni walang plato, talagang literal na dahon ng saging kumakain yung iba. Yung iba naman, pinakinis lang nila yung bao para mayroon lang silang mapaglagyan ng sabaw. Ganon po kahihirap yung mga binabanggit ko na iniikutan ko. Ngayon, gusto ko rin na iparamdam sa kanila dito sa mga magnanakaw na ito. Ibabalik ko lang sa kanila yung mga naranasan itong mga kababayan ko na
hirap na hirap sa buhay dahil sa mga pagnanakaw nitong mga animal na ito. So yun lang po. Kailang matatagalan. Pero doon sa pagtutudas ko rito, sa paglagot ko ng mga hininga nito, matagal na po ang 2 linggo dyan eh. Matagal ng 2 linggo. Basta meron akong utosan dyan, bawat kanyan, bawat rehiyon na sinasakupan ng animal na magnanakaw na yan, sa unang salyada ko palang pag-upo ko pa lang dyan sa opisina ko, sa kung ano man yung uupuan kong opisina, ia-alerto ko na yung mga tao ko. Subaybayan nyo na itong taon to at magbibigay ako ng go signal. Pagka nag-go signal na ako, salikopin nyo na lang, sabay-sabay yan. Mula Luzon, Visayas at Mindanao na yan, mga ilang mga kongresista ang bawat probinsya. Either 2 o 3 kongresista yan. Sa Manila lang, di ba, 2 kongresista nandyan. 3 pa nga yata. So, ibig sabihin, sa bawat probinsya, may mga congressman yan, gusto ko salikupin yan sa isang pagkakataon. At iharap nila sa akin yan. Sa unang harap pa lang, bubunutin ko na muna yung, kung hindi pa postiso yung mga ngipin ng mga yan, kukuha lang ako ng flash, bunutin ko muna yung 2 ngipin nila, bawat isa. Pagkatapos kung bunutin lahat yan, mabunutan lahat, ito mga daliri nila, oh. Ilagay ko sa isang sangkalan yan, palakulin ko na agad yan. 3 palakol. 1, 2, 3. Imagine mo, ito ang kanon nyo, itaga nyo yan sa bato, itaga ninyo yan sa bunbunan ni bato. Pagka hindi nangyari itong sinasabi ko, lintik lang. Hindi nyo ako makikita, ako mismo magpapakamatay. Pag hindi ko nagawa yan. Unang-una, sabi ko nga, napakasarap para sa akin ang gumilit ng liig ng awatan. Sa tuwing nakikita ko, sa tuwing naiikutan ko itong mga kababayan ko, na wala ka nang makita sa kanilang kaldero, kundi ang yung bang hindi pa masyadong hinog na saging. Sa tuwing pupunta kami ron, antimano yun, ang binubuksan ko yung kaldero nila. Mayroon pang bisis dyan na bubuksan yung kaldero nila, i-imagine mo, 1 buwan na or 2 buwan na hindi nalalapatan ng kanin yung kaldero nila. See? Grabe. Wala sanang Pilipinong naghihirap. Wala. Dahil lahat ng resources nandito sa atin eh. Nandito ang nickel, nandito ang ginto. Ano pa? Nandito ang silica. Lahat ng mina nandito sa atin. Di ba? Pero bakit napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay? Paano nga yan na nga? Yung kinukulimbat nitong mga animal ng mga kongresista na ito at saka mga senador nito. Napakarami na po yung nakalista sa notebook ko. Sisiguraduhin ko bago dumating yung pang 2 buwan ko at bago ako mag-i-step down sa trabaho ko, sisiguraduhin ko ni isa dito wala akong ititira.
Kaya ko dinidiscuss ito sa inyo. Ha? Para sa ganun, alam nyo lang itong mga sinasabi ko. Gusto ko nga sana 2028 na ngayon eh. Para malaman ninyo kung ano yung lumalabas sa bunga ko, yun ang mangyayari. Kinakausap ko na nga itong mga buhaya dito sa basement ko. Kinakausap ko na. Sabi ko, konting antay lang kayo. At sigurado, makakakain kayo ng mga politikong mga kawatan. Tuwan-tuwa yung mga buhaya ko rito. Sabi nga nila, tumatango-tango sila eh. Para na i-imagine ko yung pagka pinapak ka, nagarago mo yung bungo mo. Nako. Mayroon pa ako ditong kwan. Kaya lang, isang bisis lang sa kwan to, isang bisis lang sa 2 buwan kumain tong kwan dito, ulupong ko rito eh. Talagang kwan ito. Sa totoo lang, hindi po ako yung nakipag-usap para ang hahabulin ko sweldo. No way. Hindi po. Hindi ko po ginusto ang magkaroon ng sweldo na galing sa gobyerno. No way. Sinabi ko na po yan sa inyo. Yang Duterte, yang Sara Duterte at saka Bongbong Marcos tandem na yan. Ako pa ang nag-donate sa kanila, kaunti lang naman, ng 1.5 million para sa tarpaulin. Baka kung gusto niyo, baka gusto niyo akong i-challenge kung may resibo ba ako ng 1.5 million na binayaran ko sa tarpaulin itong dalawang ito. Baka gusto niyo akong i-challenge. Ordinaryong tao ako. Ha? Pero bakit nakapag-donate ako? Wala akong trabaho. Sino ba naman ang makapagtrabaho? May tatanggap pa ba sa akin kung mag-apply ako ng trabaho? 177 years old ko na. Yun yung sinasabi ko. Kaya, isa pa yan. Double ko na ako eh. Double ano yun? Double tawag dito? Senior. Kasi 60 lang ang senior. O dobling senior ako, 120 lang. Ay 177 years old ko na. Kaya double senior ako. Pero kinukuha ko ba yung yung pension ko or ko? Hindi po. Iisa lang po ang bangko noong kita rito sa YouTube channel ko at saka yung pension ko sa SSS. Iisa lang pong bangko yan. At baka gusto nyo rin i-challenge ako na ang sinasabi ko rito ni 5 magmula nung nagpipensyon ako at magmula nung sumasahod itong YouTube channel ko, ni isang withdraw dito sa bank book ng Birana Live Studio TV na ito, wala pa akong wini-withdraw ni 5. Bakit nga? Paulit-ulit, sinabi ko na po yan. Never ko na po kailangan ang pera sa buong buhay ko. Mabuhay man ako ng 1,000 taon pa, hindi ko na po kailangan ang pera. Hindi nga po ako humahawak ng pera eh. Una, ang rason dyan, pag itong palad ko ang linapatan ng pera, pumapangit ako. So, mas pipiliin ko na huwag nang humawak ng pera.
Kisa naman pag humawak ako ng pera, papangit ako, kaganitong mukha ni Larry Gadon at saka titong Mike Abe. O, di ba? Mas pipiliin ko na ng ganito ang tsura ko. Kisa hahawak ako ng pera, ganyan naman ang itsura ko sa mga pangit na mga dyan, lalo na yung congressman na si Sindan niya ng iwi. O, kagaya nitong si Laila de Lima na mukhang tubol. Oh, hindi ko gugustuhin na ganun kapangit ako. Kaya, never na nag-withdraw ako dyan. Dyan din po pumapasok yung SSS pension ko sa bank account itong YouTube channel ko. Imagine nyo yan. Sino? Gusto nyo i-challenge ako? Pustahan tayo. Ipapakita ko ang bank account ko, bank account itong Birana Live Studio TV, may pustahan nga lang. Ay, hindi ko na po kailangan ng pera. Mario Joseph. Nako. Kayabangan man na masabi, may nag-comment ka dyan yabang daw ako well, kaya nga, sabi ko nga, kahit na sino ang mag-challenge sa akin, kung wala akong maipapakita na isang drum yung malaking drum, kung wala akong maipakitang isang drum na mga alahas, okay, talo ako. Pero kung mayroon, dapat yung isang drum na alahas na yon dapat ay matumbasan nyo. Ganun lang po ang hamon ko. Total, walang pumapatol dito sa mga hamon. Bakit kayo walang pumapatol sa mga hamon ko? 2 taon na ako naghamon dito ng patayan. Pero hindi po ako naghahamon dito sa mga ordinaryong tao ng patayan. Ang hinahamon ko ng patayan itong mga politiko na mga kawatan. At itaya na nila lahat ng mga ninakaw nila. Dudublihin ko kahit magkano yan ang kayamanan nila. Ngayon, saan ko na naman kukunin yung pamumusta ko? Natural, hindi pira ang pamumusta ko. Hindi. Kasi unang-una, bakit naman ako mag-i-stack ng pira dito? Hindi ko nga kailangan ng pira Pero yung pamumusta ko sa kanila, tinatanggap sa buong mundo. Pinag-aagawan pa. Kaya hindi ko kailangan sa buhay ko ang pira. Sapat na. Yung kamuting dilaw, maghuhukay lang ako. May kamuting dilaw na ako. Yun ang pangpusta ko dito sa mga animal, na mga magnanakaw na mga congressman at saka mga senador na ito. Tanggapin yung hamon ko. Lahat ng mga ninakaw nyo, ipusta nyo sa akin. Gaano man kalaki yan. Hindi natin pinag-uusapan dyan yung bilyon. Kahit paano yan. Ilang digit yan. Makukompute naman natin ilang bilyon yang itatayaan nyo. Tutumbasan ko, kukompute natin. Ilang tonelada ang katumbas no na kamuting dilaw. Pwede. Dudublihin ko pa. Tangina nyo. Pati yung dahil lang sa alam ninyo na wala kayong kapanapanalo dito kay BP Sara, pagpaplanuhan nyo, nagurgurin, bakit ayaw nyong lumaban ng patas? Patas ang labanan. Hindi puro kataraiduran ang panaggagawa nyo. Hindi puro pagnanakaw at pinapatay nyo itong mga kababayan ko. Pagkakaalam ko pa, mayroon pang dito. Ipaparinig ko bago tayo magtapos.
Ano ba ito? Ewan ko itong kwan. Ito muna, yung mga kwanto, yung mga kwan ha. Pero totoo itong sinasabi nitong si girl ha. Hi guys! Nagsalita na naman to ama guys. Si Giko pala. Kung wala daw political dynasties, walang mahirap. Kahit naman siguro walang dynasty, mahirap pa rin ang ating bansa. Sa dami ba naman ang nakaupo na tulad mo, nagpalaki lang ng mata, na parang nag-aantay lang ng sweldo at kukulimbatin ba? Mukhang inamag ka na lang dyan sa pwesto mo. Wala ka pa rin nga italang maganda ba? Gumawa ka nga ng batas, puro kriminalidad naman ang resulta. Kaya hindi ka lang salot at trapo. Siboy sablay ka pa. Sabi nga nila, wala ka daw sa posisyon ngayon kung hindi lang mukhang pera si George Garcia ba? Si Kiko yan. Kiko Pangilinan yung sinasabi niyan. Gumawa ng batas, yun ang magkukuha ng mga puro kriminalidad ang naging resulta sa batas na ginawa nito. Ito pa, bago tayo magtapos, para lang makakuha ninyo. Ito pa, para kay dito kay Soto na huklobang matanda na ito. Animal. Hala, school bukol versus Supreme Court Justices. Bago sila naging Supreme Court Justices, kailangan veteran lawyer sila. And of course, maganda ang track record nila. Tapos, questionin lang ng school bukol mula Batanes hanggang Hulo. Ano bang track record nito yung kay Tipsy Paloma? At maging payaso sa programa nila? Mukhang hindi pa nga nanalo to kung hindi dahil kay George Garcia. Tapos nung nakaupo na, tagapagtakip lang ng mga kawatan ba? Tapos sabihin mong unconstitutional ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa impeachment ni BP Sara? Ano pala sa'yo ang constitutional? Yung makipagkindatan sa mga kawatan at tagatakip nila. Tapos ang taas pa ng pangarap ni School Bukol. Pag na-impeach si BP Sara, matik Vice President siya. Tapos pag na-impeach naman si Pangalba, Presidente na siya. Kaya hindi makamubonto sa desisyon ng Korte Suprema kasi tuluyan ang gumuho ang pangarap lang hinaypaps ba? Naudlot ba naman ang grand plan nila? Ang kapal ng mukha ng hypes, di ba? Talagang makapal ang mukha nitong Soto na ito. Yun talagang kaya nagpupumilit yan eh. Kasi alam niya, either ma-impeach itong si Bangag or mamatay ito dahil nga alam nyo na. Ngayon nga, nagpabalik-balik din sa hospital. Hindi ka na kailangan na ka din. So, meron pa ba? Ito pa isa na lang. Itong kay Lini. Aba, sino kayang nag-survey? Ginawang number 1 si Lini? Paano kaya ito nangyari? Dating Vice President ko na walang silbi. Shout out sa nag-survey. Baka wala siyang ibang pinagtanungan kundi kanyang sarili. Biruin mo, problema niya ngayon sa mga adiktos at pulburon sa nasasakupan niya. Isinisi pa kay Pangulong Duterte. Aba, mismong problema niya sa sariling baluarte. Inutil at walang silbi. Tapos ito yung gusto niyong magiging presidente? Isa na lang. Para tuloy-tuloy na tayo, no? At para alam po ninyo ang mga nangyayari talaga. Isa na lang to. Wow, Estela! Panic mode na ba? Mukhang natataranta na. Ang social media niya deactivated na. Mukhang guilty ang kawatan na. Ay, dating congresswoman pala. Mahilig pala itong magbisikleta ang buhaya. Kaya tingnan nyo ang bike at helmet niya. Aba, tugmang-tugma sa itaas ng malimaleta. Mukhang ang saya-saya niyo dyan At mukhang mamahalin din yung bike niya. Ang ganda mo naman mag-flex ng ebidensya. Mukhang dyan ka magkakaproblema. Kitang-kita ba naman sa kamera? Kasama ka sa listahan ng mga buhaya. Estela Kimbo ang pangalan mo, di ba? Hindi ka na daw mahagilap. Sabi nila, missing ka na. Hindi ka rin magiging masaya sa malimaleta. Kung magtatago ka lang din naman pala, hypes ka. Ayan po. Para alam nyo lang po. Kaya ko ipiniplay yan sa inyo para alam nyo lang na ayoko naman maraming salita pa rito. At makikita mo nyo po yan pag ako na ang nandyan. Yung sinasabi ko. Makikita nyo po. Huwag kayong mag-alala. At titiyakin ko sa inyo, exciting ito. Exciting ito. Again, sa lahat po ng aking mga subscriber, wala naman po akong ibang pinagdadasal dito, lalo po ngayon linggo. Sa totoo lang po, bago ako humarap dito sa camera, ipinagdasal ko na po kayo na sana manawari ay siyempre mailayo lahat sa inyo mga kamalasan. Mailayo lahat sa inyo mga sakit. Mailayo lahat sa inyo kung ano man po yung magiging problemang mabibigat. Bagkus, lagi ko sinasabi rito, darating na lamang sa inyo ang swerteng walang katapusan.
Doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe nitong Birana Live Studio TV. Kung gusto niyo pong gumanda, kung gusto niyo pong gumapo, gusto niyo rin pong swertihin, pindutin niyo na po ang subscribe. Like and share na po sa lahat ng inyong mapapanood na Birana Live na video. At higit doon, maniwala kayo sa akin. Kung yung gustong mabuhay nang higit pa sa edad kong 177, subscribe lang po ang sikreto para lalo kayong pabata ng pabata, paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo habang lumalampas ang panahon. Maraming salamat po at salamat sa mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.